na nagpumiglas ang ginang sa mga humahawak sa kanya na makita niyang pikit matang tinanggap ni Kriza ang kamay ng demonyong lalaki sa mismong harapan niya. Hindi niya maatim na makita ang dalaga na pinagkanulo ang sarili upang iligtas siya nito. Wala sa sariling pinalo ng ginang ang ulo niya nang dahil sa katangahan niyang nagawa ngayon. Wala sanang ibang magiging problema silang kakaharapin kung umayos lang siya at hindi maging padalos-dalos. Ang naging desisyon sa araw na yon. Kriza, huwag mong gawin yan, iha. Sigaw niyang pilit pa rin nag-uumalpas upang pigilan ng dalaga sa gagawin. Ano ba? Hindi mo ba ako narinig? Halimaw ang lalaking yan. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Huwag, iha. Pabayaan mo kong maparusahan. Hayaan mo kong makulong. Hindi siya pinansin ni Kriza sa mga sandaling iyon ay piniling maging manhid at bingi. Oo, sumagi sa isipan niyang gusto niyang sisihin ang ginang, pero mas pinili niyang huwag na lang isatinig. Ayaw pa rin niyang pasakitan ng madrasta niya na kung tutuusin ay siya ngang may kasalanan ng lahat na nangyari. Paano mo gustong ipaliwanag ko to sa ama mo? Gusto mo ba siyang magalit, iha? Please, makinig ka naman sa akin. Gawa na lang natin ng ibang paraan. Huwag ka lang makipagkasundo sa dati mong kasintahan. Iha, Krisa Aguilon, ano ba? Ang nagmamadaling mga yabag ng mga pulis sa labas ng pinto'y unti-unting lumapit sa opisina na kinaroroonan nila. Hindi mabilang ang grupo ng mga naka-uniform na pulis ang pumasok sa loob. Saglit na natigilan ng ginang nang makita sila. Batid niyang hindi nagbibiro ang lalaki at ganun din sa desisyon niya, si Kriza. Kung kaya naman siya nang nagdesisyon na malakas na tumili upang kunin ang buong atensyon ng mga pulis na pumasok na nakatuon na ngayon sa umaarte pa doong si Alex. Ako ang sumaksa kay Alex Argente. Hulihin niyo ako. Malakas na pasigaw sa historical doon ng ginang na halos pumiyok ng tinig sabay palo pa ng malakas sa kanyang dibdib. Ako ang parusahan niyo. Ako ang hulihin niyo. Ako, handa akong makulong kahit na ilang taon o kahit na habang buhay pa yon. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan niya, lalaking yan. Ako ang sumaksak sa kanya. Ako. Taas pa ng dalawang kamay ng ginang na animo inuumang niya na yun upang lagyan nila siya ng posas. Ano pang hinihintay niyo? Hulihin niyo na ako. Huwag niyo kung bastang tingnan lang. Ako ang salarin. Ako. Biglang lumuhod ang ginang sa sahig habang malakas na pumapalahaw ng iyak. Ilang beses siyang sumigaw at nakiusap na hulihin ng mga pulis. Pero hindi naman siya sinunod ng mga yon na naghihintay ng utos ni Alex. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging inutil, sa pagiging pabigla-bigla at kinasusuklaman niyang sarili dahil alam naman niyang igali ni Alex pero bigla pa siyang sumugod sa office. Inilagay niya sa kapahamakan hindi ang sarili ko hindi ang dalaga. Nalaki pang mga mata ng ginang na walang pakundangang hilahin ni Alex si Kriza. Palapit sa kanya. Muntik pang mapasubsob ang dalaga kung hindi lang niya agad na balanse ang katawan sa pagkakatayo niya. Ang eksenang iyon ay kinagulat ng mga pulis na nasa area kung kaya naman hindi na nakapagpigil ang isa doon. Naakmang umalma sa ginawa ni Alex sa babae. Mr. Argente, pasensya na kung napasama ang hila ko sa kanya. Sobrang sakit na kasi ng sugat ko kung kaya naman hindi na ako nakapag-isip pa. Pasensya, labas sa ilong na hingi nito ng tawad. Marahang hinawakan na ni Alex ang kamay ni Kriza. Puno yun ng pag-iingat upang ipakita sa mga matang nakatingin sa kanila ng mga pulis na iniingatan niyang babae. Pinilit niyang dalagang hinila paupo sa tabi niya. Nanginginig ang buong katawan ni Kriza sa galit ng mga sandaling iyon pero hindi niya magawang magreklamo at humingi ng tulong sa mga kaharap niya. Sa ginawang iyon ni Kriza, hindi na naman siya nasihan si Alex. Ngunit pilit niyang kinalamay ang sarili upang wag na mag-react. Pasensya na ho kayo mga sir. False alarm lang ang pagtawag sa inyo ngayon sa halip na ambulans ang tawagan. Pagbawi ni Alex sa mga pulis na napakamot sa kanilang mga ulo. Nagpanik lang ang lahat, nasaktan ko lang ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala, may mga CCTV naman dito kaya kahit na may ilang mga problema, maaari silang ayusin sa loob ng 2 araw. Ibibigay ko ang kompletong video oras na bumuti ng pakiramdam ko. Sa ngayon ang kailangan kong gawin ng madala sa pagamutan. Sigurado po ba kayo Mr. Argente? Oho, huwag niya na pansinin yan si tita. May sakit po kasi siya sa utak kung kaya ganyang umasta. Anas pa ni Alex na sumenyas na siraan doon ng baitang ginang. Kinagulantang ni Kriza.
Gago talagang lalaki, ginawa pang walang sa tamang katinoan ng kanyang madrasta. Bago pa makarating ang mga pulis ay nagawa ng makuha ng sekretary ni Alex ang ginang ang hawak nitong kutsilyo, kung kaya wala siyang hawak na ebidensya. Pagkaraan ng ilang pang mga tanong ay nagsialis na rin ang mga yon kung patas lang ang laban. Kanina pa sana sinamantala ni Krisa na humingi ng tulong sa mga pulis kaso hindi. Baka mapasama pa siya kung kaya naman pinili na lang niyang maging tahimik at hayaan na lang sa kung anong gustong sabihin niyang kasinungalingan si Alex. Magreklamo siya o hindi, wala namang magbabago pa doon. Pasensya na talaga sa storbo. Wala pong anuman, Mr. Agente. Nang makalis sa mga ito'y nanginginig na ang buong katawan ni Krisa nang bahagyang lumayo kay Alex. Hindi na yun pinansin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay magiging okay ng tita niya. Hindi na siya mag-aalala na anumang oras ay pwede itong kasuhan ng kampo ni Alex kung kailan nila maisipan. As long as tinutupad niyang napagkasunduan nila ni Alex, alam niya magiging ayos ang lahat. Sa ngayon, kailangan niya na lang munang maging maingat at umisip ng ibang paraan upang i-avoid ang lalaki ko sakaling gumawa na ito ng hakbang. Nakita mo yun, Krisa? Mayabang na tanong ni Alex sa dalaga. Mabilis na tumayo sa pagkakaupo nito sa kanyang tabi, ngunit agad ding naupo ng sanya-sanya kailangan itong maupo ulit. Ako ang batas. I can do everything. I can make right the wrong and make the wrong right. Binalot na nakakabinging katahimikan ang malaking opisina. Nagsimula ng mamutla ang mukha ni Alex na maramdamang hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo ng kanyang tagiliran. Mukhang namali yata siya doon ng hiwa at kailangan na niyang madala kaagad sa ospital. Nilingon niyang kanyang ulo sa sekretaryang nakatayo lang doon. Pakihanda ng sasakyan. Masusunod po, Mr. Argente. Agad na sinagot nito na nagkukumahog na umalis ng opisina matapos sa bitawan ng ginang na halatang masama pa rin ng loob habang matalimang ibinibigay na tingin sa banda ni Alex. At ikaw, Krisa, hindi mo kailangan sumama sa akin sa ospital ngayon dahil papunta doon ang fiancé ko. Bukas ka na lang pumunta ng villa ko. I'll arrange everything upang hindi kayo mag-abot. Sa ngayon, iuwi mo na munang madrasta mo at samahan mo magpahinga dahil mukhang na-trauma sa pagiging tanga niya. Lihim na naikuyom ni Krisa ang kanyang mga kamao. Isang salita pa ng lalaki kaharap niya at parang gusto niya na itong bigwasan. Tuluyan na talagang nawalan to ng modo. Hindi naman ganun ang trato ng lalaki sa kanyang madrasta, lalo na noong sila pa. Sobrang galang nito to the point na parang siya pa ang tunay nilang anak kumpara sa kanya. Nagbago lang yon noong nang halata ng ginang na panay nang hingi sa kanya ng pera. Yung iba pa nga doon ay nagawa niyang ilihim sa sarili niyang pamilya upang hindi maging masaya si Alex sa paningin nila. Sabihin mo lang sa akin kung meron kang kailangan. Gaya ng ating napag-usapan, handa akong ibigay ang lahat. Hintayin mo kong gumaling para mapag-isipan ko kung i-atras ko ba ang kasong nakahain sa iyong ama. Dumukwang si Alex at mabilis na halikan sana sa labi si Krisa. Ngunit mabilis ang ginawa niyang pag-iwas kaya naman tumama yun sa kanyang kaliwang pisngi. Asar man sa ginawa ni Krisa, hindi na yun pinalaki pa ni Alex na naramdaman ng kirot na sugat niya. Okay. Walang amor na sagot ni Krisa nang mga matay nakatingin na sa kanyang madrastang gigil na gigil pa rin sa lalaki. Minabuti ni Krisa na pumayag na lang sa hiling nito pero hindi ibig sabihin noon ay papayag na rin siyang hawakan siya sa leeg ng lalaki. Sisiguraduhin niyang makakarating ang lahat ng iyon kay Nati. Hindi niya tahasang ipapaalam sa babae pero magbibigay siya ng munting mga signal dito. Hindi tanga ang babae upang hindi yun matunugan. Lalo pat pagdating kay Alex ay madamot ito. At sobrang possessive na babae. Mr. Agente, nakahanda na po ang sasakyan. Sambit na sekretary nakabalik na sa loob ng opisina. Kasunod nitong ilan sa kanilang mga kasamahan. Ano pang ginagawa niyo? Tulungan niyo akong buhatin at alalayan si Mr. Agente palabas ng building. Angin nito sa ibang staff na saglit na nagulat nang makitang dugo ang tagiliran ng kanilang amo. Pinanood ni Chris at ng madrasta niya ang pag-alis nila. Nang makababa ng mga iyon ay umalis na rin ang dalawa upang makauwi na. Walang imik silang magkatabi sa likod habang lula ng sasakyan. Halatang nagpapakiramdaman kung sinong mauunang magsalita sa kanila. Bakas pa rin ang pagkadismaya sa mukha ng ginang habang panaka-nakang sulyap sa banda ni Krisa. Nag-iisip ko anong una niya sasabihin dahil paniguradong galit sa ngayon ng dalaga. Kung pupunahin niya ito sa ginawang pagsang-ayon, what if balikan siya? Isumbat na kasalanan niya kung bakit tumantong sila sa ganoon. Tama naman iyon. Pero hindi yon kakayanin ng isipan niya kung galing na mismo sa bibig ng dalaga.
Paniguradong makokonsensya at todo magigilty ang ginang, bagay na ayaw iparamdam dito ni Kriza. Magluluto po muna ako ng pagkain natin. Ang mabuti pa'y maligo na muna kayo tita, para naman hindi kayo mainip maghintay. Magaang sambit ni Kriza matapos nilang makapasok sa loob ng kanilang bahay. Marahas na hinila ng ginang ang braso ng dalaga, dahilan upang mapangiwi si Kriza. Agad niyang nilingon ng ginang, gamit ang mata niyang puno ng pagtatampo. Hindi niya maiaalis yon, iha. Hindi mo kailangan gawin ng ginawa mo kanina. Bawiin mo yon sa anak ng demonyong yon. Hindi ako papayag na makipagkita ka sa halimaw na yon at hayaang muli kanyang hayagang gamitin. Tama na yung minsan. Huwag mo na siyang bigyan pa ng isang pagkakataon. Ibinaba ni Chris ang kanyang mga mata kapag dakay huminga ng malalim. Kung hindi niya yung ginawa, may iba pa ba siyang magagawa? Papanoorin na lang ba niya ang kanyang ama na naghihirap at ang madalas niyang kaharap ngayon na makulong? Siyempre hindi. Hindi yun kakayanin ng konsensya niya. Kung kaya pinili niyang sabihin niyon. Tita, believe me, ako na po ang bahala. Hindi ako mapapahamak. Alam ko kung ano ang aking ginagawa. Huwag niyo na akong alalahanin. Walang plano si Kriza na sabihin sa ginang na matapos niyang ayusin ang lahat ay paalisin niyang mag-asawa sa lugar. Oras na makuha na niyang loob ni Alex. Kapag nagawa niya yon, paniguradong makakasurvive na siya. Hindi niya na kailangang alalahanin ng mga ito na maaring madamay. Sarili na lang niyang kanyang alalahanin. Pero iha, huwag na kayo makulit at mag-alala. Alam ko pong ginagawa ko. Sigurado ka? Opo tita, may ibang plano po ako. Hindi po ako susugod sa gera at ipapain ng aking sarili kung alam ko pong wala akong mapapala doon. Nang mga sumunod na araw ay napilitang magsinungaling si Kriza na ang abogado nga hawak ng kaso ng ama ang kikitain niya. After work, kinatwiran niya sa ginang na kailangang makipagkita niya upang makahanap ng solusyon habang wala pang desisyon si Alex. Though umaasa siyang iatrasyon ng dating nobyo, kagaya ng kanilang usapan, ang sunod niyang naging alibay ay ang kaibigan niyang si Rita na gayang umanong kumain sa labas at samahan niya. Bahagyang gumaan ang loob doon ng ginang pero meron pa ring agam-agam sa kanyang dibdib na hindi maalis sa tuwing sobrang ginagabi ng uwi si Kriza. Ginabi ka yata ngayon na sobra iha. Pasensya na po tita, overtime sa trabaho. Sa isang pribadong ospital sa lungsod na yon, dinala ang mga tauhan niya si Alex. Matapos bigyan ng paunang lunas ang sugat na natamo ni Alex ay pinasok na siya sa ward. Tinulungan siya ng nurse na magpalit ng maluwag na hospital gown matapos balutin ng gas ang paikot ng kanyang bewang. Sa mga sandaling iyon, nakarating na sa fiancé niya ang nangyari sa kanya. Ang fiancé na sinati na kulang na lang ay lumipad para lang makita ng lalaking mahal niya. Namumulang mga mata nitong nagkukumahog nang lumapit kay Alex nang pagbigyan nito makapasok sa loob ng silid ng kasintahan niya. Babe, sinong may gawa niyan sa'yo? Sabihin mo sa akin. Hindi masabi ni Alex na siya mismo may gawa ng kanyang pinsala at sugat. Dinami niya lang ang walang muwang na madrasta ni Kriza na saktong sumugod sa kanyang opisina at galit na galit. Okay na ako. Huwag ka na mag-alala. Sigurado ka? Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung sino may gawa? Ayaw ni Alex na marinig ni Nati ang kahit na pangalan ni Kriza kung ang madrasta nitong kanyang idadahilan. Nakagawa siya ng ibang dahilan na kaagad namang pinaniwalaan ng babaeng hindi na maipaliwanag ang pagkabalisa. Sinserong pag-alala sa mga mata ni Nati kung kaya naman hindi niya matingnan ng diretso to sa mata. Sa susunod mag-iingat ka na. Mabutit hindi malalim. Tura ni Nati na mahigpit na siyang niyakap upang pagaanin ang pakiramdam niya. Ikakasal pa nga tayo. Babaluhin mo naman ako kaagad. Tininala ito ni Alex na hinaplos ang likod ng bahagi ng kanyang ulo. Ngunit habang ginagawa niya yon, ang nasa kanyang isipan ay ang mukha ni Chris sa kanina. Binalikan niyang ginawang reaksyon ng dalaga kanina habang kaharap siya. Yung tipong kahit sugatan siya hindi malang nag-alalang babae tungkol sa kanya. Ni hindi rin lumuhang mga mata nito sa pagkataranta gaya ng dati. Kung noon yung nangyari sa kanya, baka himatayin pa sa pagkataranta ang dati niyang kasintahan. Nang makita ni Alex na niniwala sa kanya kagad na bubitang kasintahan niya si Nati, ay hindi mapigilang gumaan at maging masaya ang mood ng lalaki. Kung naging utu-uto noon si Kriza, mas doble ang pagiging utu-uto ng fiancé niya ngayon. Mapurol ang utak nito na kahit anong sabihin niya'y kagad na sinusunod at pinapaniwalaan. Sumandal si Alex sa headboard ng kama habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Nati. Nasisiyan siya sa pag-aalala at pag-aalaga ng nobya. Pinapakain siya nito at panakanakang inaabutan ng tubig at binibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Sobrang alagang-alaga siya ng kasintahan na animoy siyang mundo nito. Ganun pa man, hindi niya pa rin magawang iwaglit sa isipan ang mukha ng dating kasintahan si Kriza. Ayaw nitong lisanin ng malaking bahagi ng isipan niya
kahit papilitin niyang pilitan yon ni Nati. Babe, matulog ka na kaya muna para naman mabilis kang gumaling. Kahit hiling ni Nati na naupo na sa gilid ng kamang hinihiga ni Alex. Marahan pa nitong hinaplos ang ulo ng lalaking feel na feel ang pag-inarte at pagiging prinsipe ng mga sandaling iyon. Sige na babe, magaang ngumiti si Alex. Hindi naman ako inaantok baka mamaya pagdilat ng mga mata ko, wala ka na sa aking tabi. Halika nga babe, tabihan mo akong mahiga. Hindi nga, gusto mo? Baka mamaya masagi ko pang sugat mo at muling dumugo. Ayoko namang mamilipit ka na naman sa sakit sa harapan ko. Hindi yan, halika na dito. Marahang tinapik ni Alex sa kabilang bahagi ng kama upang sabihin na doong maupo ang nobya niya. Dito ka sa kabila. Kung narito ka, malabo mong masagi yung sugat kung wala dito. Sa bandang huli walang nagawa si Nati na gusto rin namang pagbigyan ng hiling ng kasintahan. Excited na tumabi na siya sa lalaki. Sino ba namang may ayaw na mayakap ang taong kanilang minamahal? Oh, dahan-dahan lang babe. Huwag mong pwersahin na sarili mong alalayan akong tumabi sa'yo. Kaya ko na to. Ako na rito, Alex. Laki sa marangyang pamilyang babae pero marunong naman siyang gumalaw ng maayos at makiramdam. Sanenyasan ni Alex ang sekretary niya at iba pang mga staff na lumabas na muna ng silid niya. Noong una hindi nila magets yon pero nang sinama nila ng tingin si Alex ay kagad nila nakuha yon. Nang makaalis sila walang pakundangang kinulong ng lalaking kasintahan sa mga bisid niya na mulang magkabilang pisngi ni Nati nang masumigpit pang ngangayakap. Ayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi, huwag ka lang gagalaw ng malit baka masiko mo biglang tagiliran ko. Huwag mo rin akong yakapin ng mahigpit babe. Mahinang humagakik si Nati sa sinabi ng nobyo. Niluwagan niyang yakap sa katawan ng nobyo. Naging sensual ang reaksyon ng mga mata niyang dumapo sa mukha ng lalaking sa mga sandaling ito'y bahagyang nakapikit. Ngunit ganun pa man ay alam niyang pinagmamasdan siya ng nobya nang dahil sa lapit ng paghinga nito sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin kung nahihirapan ka para babangon na ako. Hindi, dito ka lang. Sino may sabi nga alis ka? Sa tabi lang kita Nati. Tugon ni Alex na humigpit pang yakap sa katawan ng nobya. Hindi nagtagal ay naging mainit ang ihip ng hangin sa pribadong silid na yon. Ilang sandali pa'y naglapat ang mga labi nila na si Nati na mismong nagkusang gumalaw para idiin pang sarili sa kasintahan. Agad na pangiwi si Alex na hindi sinasadyang masagi ni Nati ang tagiliran. Oh my gosh! I am really sorry babe! Natatarantang sambit ni Nati na biglang bumangon at tumayo na doon. Marasa na pasabunot pang babae sa kanyang ulo. Alalang-alala na sa sitwasyon ng nobyo. Tatawag na ba ako ng doktor, Alex? Ano, sobrang sakit ba? Sabihin mo sa akin. Mahinang tumawa lang si Alex sa reaksyon ng fiancé. Alalang-alala na ito kagad sa kanya, hindi naman ganon kasakit. Kung tutuusin ni hindi lumapat ang siko nito sa kanyang sugat, kamuntikan pa lang yon. Calm down babe, ayos lang ako. Are you sure? Hindi mo kailangan ng doktor? Namumutla ng magandang mukha ni Nati nang itanong niya yon. Akmang tatakbo na siya sa may pintuan. Tatawag na ako bago pa lumala. Hindi nga, halika dito. Hila ng lalaki sa isang braso ni Nati na kagad naman pinagbigyan ng babae. May bakas pa rin ng pagkakataranta sa katawan niya. Muli siyang niyakap ni Alex upang kalamayin ang kalooban niya habang nakaupo na ito sa ibabaw ng kama. Bawasan mo nga uminom ng kape, masyado ka nagiging nervyusin. Totoo bang ayos ka lang? Ulit ni Nati na hindi naniniwala sa nobyo. Baka mamaya dumugo ng sugat mo at saka ma-infection yan. Ayos lang ako babe, kalma ka lang, nasa hospital tayo. Sa tingin mo, hahayaan ko mangyari yun? Hawak pa rin ni Alex sa baba ni Nati upang iangat yon at magtamang kanilang mga matang dalawa. Ngumiti pang lalaki upang kumbinsihin ng nobyang okay lang siya. Ang galing mo kaya mag-alaga, malamang gagaling ako kagad. Ang bolero mo naman. Seryoso nga, sabihin mong totoo. Oo nga, ayos na ayos lang ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Pagaknang tumawa si Alex upang ipakita sa nag-aalalang nobyang ayos lang siya. Alam niyang sobrang mahal na mahal lang siya ng babae. Inamoy-amoy pa ng lalaki ang buhok ni Nati na pamilyar din sa kanya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ang sweet mo yata ngayon? Wala namiss lang naman kita. Talaga? May kailangan ka ba? Wala nga, masama bang maging malambing sa'yo? Palagi naman akong ganito. Pabebeng sagot ni Alex na humaplas pa sa likod niya ang isang palad. Parang hindi mo naman ako na-miss niyan. Naninibago lang ako. Dapat siguro lagi kang nasusugatan. Biro ng babaeng naiibahan sa kinikilos ni Alex. Parang merong tinatago to. Bilang tugon doon na hinawakan na ni Alex ang likod ng ulo ni Nati. At kapag dakay ilang minutong hinalikan ng namumulang labi ng nobya.
Babe, siya nga pala babalik na si Kuya Nick sa isang araw mula sa business trip niya. Sambit ni Nati nang tanggalin ng lalaking labi niya sa kanya upang saglit na huminga. Inimbitahan sana kitang maghapunan sa bahay kasama ang family namin pagbalik niya. Alam mo naman na gusto kong pabanguhin ang pangalan mo sa kanya. Marami siyang project sa kumpanya niya na sa tingin ko'y angko para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging kaklose mo siya. Babe. Lihim na bahagyang nagdilim ang mga mata ni Alex na narinig ang sinabi ng nobya at marinig ang pangalan nito. Hindi yan napansin ni Nati dahil niyakap niya siya ng lalaki bago pa mag-react ng ganon. Pagkaraan ng ilang sandali nagdesisyon si Nati na umalis na rin ng ospital. Gusto niya pa sanang manatili kaya lang hindi pwede. Nagatubili siyang iwan ng nobyo pero alam niya hindi gusto ni Alex ang pagiging masyadong clingy niya sa nobyo at sobrang kapit. Kung sakaling may kailangan ka at mag-text ka lang sa akin o hindi kayo tawagan mo ko, huwag kang mahihiya babe. Okay, paalam ni Nati sa nobyong hindi naman niya pinigilang umalis. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Matapos mabilis na halik sa labit ilang minutong yakap, tuluyan ang lumabas ng silid ng babae sa kanyang silid. Pagkapasok ni Nati sa itim na sasakyan, hindi mapigilan niyang tawagan ng kapatid dahil hindi siya mapalagay. Wala lang, hindi niya naniwalang aksidenteng nangyari sa nobyo. Bilang abogadong kapatid ay gusto niya magtanong dito kung kaya minabuti niya tawagan ito nang mapanatag naman niya ang kalooban niyang sobrang nalilito pa ngayon. Himala, nakapatay ang cellphone niya, bakit naman kaya? Sa mga sandaling yon ay may mahalagang meeting si Nick sa isa sa mga kliyente niyang mahalaga. Kung kaya naman pinatay niya ang cellphone para wala dito maging storbo at mapagtuunan niya ito ng husto. Plano rin naman niyang buksan ito pagkatapos ng meeting nila. Napuno ng pagtataka ang abogado nang makitang ilang text at missed calls ng kapatid niyang si Nati. Habang papalabas ng area, ay minabuti niyang tawagan ng kapatid at alamin kung bakit ilang beses itong tumatawag. Anong problema Nati? Meron ba? Tumatawag ka sa akin kanina. Tuloy-tuloy niyang paliwanag. Pagsagot nito, nasa meeting ako sa VIP client ko. Kung kaya naka-off ang cellphone ko buong meeting namin. Malapad nang ngumiti si Nati nang marinig ang tinig ng kapatid. Abala pa rin ang isipan niya kung sino may gawa nun kay Alex bagamat sinabi nitong aksidente ang lahat. Hindi siya naniniwala. Alam niya may ibang nangyari kahit papilit niyang sinisiksik sa utak na never magsisinungaling ang nobyo sa kanya. Walang dahilan para gawin niya yon. Wala naman, busy ka pa ba ngayon Kuya Nick? Sagot ni Nating huminga pa ng malalim. Mamaya na lang kung busy ka pa. Hindi na, tapos ng meeting, ano ba yon? Kunot ang noong sagot ni Nick na humakbang na patungo sa narentahan nilang sasakyan. Tulungan mo naman ako kuya. Napatigil sa paghakbang ang mga paa ni Nick nang marinig yon. Hinawakan niyang suot na korbata sa leeg upang hayagang bahagyang luwagan. Ibang ang tono ng kanyang kapatid. Sobrang seryoso noon na alam na niya mabigat ang dinaraanan o iniisip. Kapag ganitong pagkakataon, kailangan niyang pagtuunan to ng pansin. Hindi niya pwedeng baliwalain ang mga sasabihin nito. Nadala na siya noon. Bakit? Anong nangyari? Sinong nang-aapi sa'yo? Napakagatlabi si Nati. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin yun sa kapatid nang hindi to nagagalit. Baka isipin nitong OA lang siya. Ano kasi kuya? Ano nga Natalia? Sabihin mo na kaagad sa akin. Hindi ba't nag-usap na tayo kapag may problema ka? Sasabihin mo kaagad yun sa akin. Oo na, hindi naman seryosong sobra. Ano kasi? Ano nga, huwag mo na nga akong pakabahin ng sobra. Si Alex kasi, nasaksakan tagiliran niya kanina. Tinanong ko naman siya kung sino may gawa. Ayaw niya sabihin sa akin. Dama ko nagdadahilan na siya kuya. Ano bang dapat kong gawin? Hindi ko siya mapilit na magsalita. Baka isipin niya sinasakal ko na siya kaagad at hindi ko pinapaniwalaan ang mga sinasabi niya kapag pinilit ko siya. Nang marinig ang pangalan ni Alex, hindi na nagkomento si Nick. Parang ang daming bagay na hindi ko pa alam sa pagkatao niya, Kuya Nick. Nakakaloka, ang daming nangyari dito habang wala ka. Nag-text lang sa akin ngayon si Peter. Tanda mo? Yung lalaking kasama ni Krisa doon sa Korean restaurant. Sabi niya sa chat sa akin na nagtangkarang magpakamatay ang ama ni Krisa doon sa kulungan. Nahimas-masan at biglang nag-iinteresado si Nick sa sinabi ng kapatid tungkol sa ama ni Krisa. Anong sinabi mo Nati? Yung tatay daw ni Krisa na nasa kulungan, nagtangkang magpakamatay kagabi, sabi ni Peter sa chat sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako chinat, hindi naman kami close. Hindi ko nga na-replyan, sinin ko lang. Oh my God kuya, ang daming nangyayari mula nung umalis ka. Problemado na nga ako sa nangyari sa fiancé ko si Alex, pati ba naman ang bagay na yon? Hindi ko naman saklaw, iisipin ko pa. Anong tingin ng lalaking yun, may paki ako? Matagal nang hindi nagsalita si Nick bago pinroseso pa rin ng utak niya sinabi ng kanyang kapatid. Naniniwala siyang may kinalaman na naman si Alex sa nangyaring iyon, kung kaya marahil ay may saksakto sa tagiliran. Nakakaawa naman sila pero hindi ko na yun kailangang problemahin. Nati, I have to go. Tatawagan na lang kita mamaya. May nakalimutan pala akong kunin sa loob. Babalikan ko lang.
Ha? Akala ko ba? Hindi na natapos ni Nati yun at naputol ng tawag sa kanya ng kapatid. Pambihira naman to si Kuya Nick. Bigla-biglang nagbababa ng tawag. Hindi pa ako tapos na mga sasabihin sa kanya eh. Makulit na muling tinawagan ni Nati ang kapatid na kaagad naman niyang sinagot. Kuya, hindi pa ako tapos. Mamaya na lang tayo mag-usap Nati. Sige na, tatawagan kita mamaya. Walang nagawa si Nati nang muling mamatay ang tawag niya sa kapatid. Samantalang nagkukumahog na tinawagan ni Nick si Kriza. Ngunit hindi niya makontak ang number nito. Kasalukuyan naka-off yun na mas lalo niya pang kinabahala. Wala siyang choice kung hindi tawagan si Atty. Balboa. Dito niya nalaman ang tunay na kaganapan sa pinagsasabi ni Nati sa kanya kanina. Alam mo iho, ito ang magandang pagkakataon para maging bayani ka. Tulungan mo na kaya ang pamilya nila. Naaawa na nga ako sa kanilang mag-ina, lalo na kay Miss Aguilon. Sobrang problemado niya ngayon. Atty. Balboa, hindi ako nagbibiro Nick. Kailangan ka ng pamilya nila ngayon. Pagkababa ng tawag kaganyang pinagbook ang kasama niyang sekretary ng flight para sa panggabing biyahe ng araw na yon. Bagay na ikinagulat ng kanyang sekretaryong hindi makahuma. Attorney Bentacourt, hindi po ba't may mahalaga kayong final trial bukas? Napakamot sa ulo si Nick nang biglang maalala yon. Isang buwan siyang naging abala sa kasong ito. At bukas ang final trial noong una. Kung kaya hindi pwedeng basta na lang niyang iwan to sa ere, hindi pa rin pala siya makakauwi kahit nagustuhin niya. Upang puntahan agad si Chris at damayan sa mga nangyari. Ikaw na lang ang maunang umuwi sa akin. Agad na desisyon ng abogadong kinagulat pang lalo ng kanyang sekretary at ikinalaki ng mga mata. Pagdating mo doon, hanapin mo kagad si Criza Aguilon. Bukas ng umaga, ito ang kanyang address at number. Tawagan mo ko oras na magkita na kayong dalawa. Ano kayang gagawin ni Nick ngayon nalaman niyang may mabigat na problema si Criza? Magawa na kaya niyang tulungan ng ama nitong makalaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.